medyo nababahala na ako dito sa mga nangyayari sa Pilipinas, no. Hindi lang sa politics, pati dito sa community natin, no. Kasi nababalitaan nyo ba maraming pinapatay na rider, TNVS rider. Hindi ko alam kung angkas ba yan, Move It, Joyride. Ngayon lang nabalitaan ko yung isa binaril sa sentido. Yung isa naman sinaksak ng ice pick. Mga nagtatrabaho na maayos, biglang papatayin lang ng ganun-ganun. Hold upin nyo na lang, di ba? Huwag nyo na patayin kasi may mga pamilya yan eh. May mga anak yan. Nagtatrabaho sila ng marangal tapos bigla nyo papatayin. Paano yung mga anak nila na nag-aaral? Paano kakain yung mga yun? Diba? Hold upin nyo na lang kasi yung pera mapagkakitaan pa rin naman yan eh. Mababalik yan pero yung buhay di na mababalik yan eh. Nakakaasar lang kasi ngayon lang mapikon ng ganito eh. Hindi na talaga safe yung bansa natin. Pati yung mga maliliit na tao, napapahamak, di ba? Imbis na protektado sila, wala. Masyadong maluwag kasi yung pagtanggap ng mga TNVS platform sa bago nilang customer, bago nilang client. Kung mahigpit kayo sa pagpapasok ng mga rider sa platform nyo, Move It Rider, Joyride, siyempre bine-verify nyo na mabuti yan bago nyo maging rider, di ba? Dapat maging mahigpit din kayo mag-verify sa mga bago nyong customer, no? Yung kakagawa lang ng account, yung suspicious di ba? Dapat ma-detect nyo yung mga suspicious account yung kakagawa lang tapos magbo-book, di ba? O kaya hindi kumpleto yung details. Pwede ring 3 beses lang gumamit ng account. Tapos yung panghuli malayo pa. Dapat madedetect nyo yun kasi para protektado rin yung mga rider nyo, yung mga driver nyo, di ba? Ang hirap kasi sa inyo, puro na lang kasi pera yung iniisip nyo, hindi nyo iniisip yung buhay ng tao I-verify nyo na maayos, ng mahigpit, di ba? Kasi may mga tao talaga na gumagawa talaga ng masama ngayon sa sobrang hirap ng buhay. Gagawa na lang ng masama What more dun sa mga taong galing bilibid? Yung kakalabas lang. Tapos, nasa isip nila magbabagong buhay sila. Pagdating nila sa laya, malalaman nila na sobrang hirap ng buhay. Wala silang makuha ang trabaho kasi syempre galing silang kulungan Hindi sila tinatanggap ng mga employer. Wala silang makain. Wala na silang relatives. Wala silang pamilya. Gagawin na lang nila talaga, mang-hold up, gumawa ng masama, mag-drugs. Siyempre, pumatay. Diba? Yan yung nakakasar dyan Bakit nyo kailangan patayin, di ba? Hold upin nyo na lang. Dapat talaga maging mahigpit kayo. Move It, Joyride, Angkas. Maging mahigpit kayo sa mga gumagawa ng bagong account. I-check nyo na mabuti. Dapat minamanual nyo rin yun May tao kayong taga-manual verification I-check niya. Parang to galing tong kulungan Check nga natin sa NBI, di ba? Hindi yung kakagawa lang ng account, pwede na mag-book. Dapat 3 days. 3 days bago makapag-book, di ba? Gumawa ka ng account ngayon, bibigyan mo pa sila ng 3 days para makapag-book. Doon sa 3 days na yun, i-verify nyo na mabuti yung account na yun, di ba? Mayroon kayong contact sa NBI. Ito bang taong to may kaso ganyan sa police, di ba? I-check nyo. O kaya tama ba tong ID na to? Siya ba talaga to? I-manual nyo kasi baka nagloloko na yung nyo AI nyo dyan yung automatic verification nyo baka mali na yan Doble-doble na yung account, yung iba gumagamit ng ibang name. I-verify nyo na maayos kasi kawawa yung pamilya ng mga pinapatay na rider.
verify nyo, magkaroon kayo ng mandatory passenger identity verification, di ba? Para yung mga kriminal, hindi sila makagawa ng mga fake account, mahirapan sila. Para ma-verify ng mga law enforcer natin na itong taong to, wag yung papabok to kasi marami na tong pinatay. Ito, may pinatay na tong rider last year, tapos ngayon ibubok nyo. Gagawin yung pasahero ulit, di ba? Kita nyo yung pumatay dun sa sumaksak dun sa ng ice pick, sinaksak niya ng ice pick. Kita nyo yung mga tattoo nung sumaksak. Halatang galing preso eh. Hindi ko naman sinasabi na halatang galing, hindi ko naman inaano na porket may tattoo galing preso na pero doon sa ginawa niya kasi talagang parang hindi na matino talaga no. Parang galing talagang preso yung utak eh. Buti nga binugbog siya eh. Dapat lang talagang buhayin siya para pagdusahan niya yung ginawa niya Condolence doon sa mga pamilyang naiwan ng mga rider Dapat rin ma-detect din ng platform yung high risk booking, di ba? Kakagawa lang na account. O kaya yung bayad niya laging nag-fail, di ba? Frequent cancellations. Yan yung mga suspicious individual eh. Tapos magbo-book ng late night dun sa isolated area. Dapat ma-detect din yan ng app nyo na isolated tong area na to, bakit dito bababa to. Warningan nyo yung rider. Tapos tanongin ng rider yung sir, may warning dito. Dito ba kayo nakatira talaga? Dito ko ba talaga kayo ibababa? Kasi kung hindi talaga dito yung bahay nyo, di ba? Or pupuntahan nyo talaga, hindi ko kayo isasakay. Ganon. Bigyan nyo ng warning yung mga rider. O kaya, bigyan nyo ng warning. Dapat talaga na-detect nyo yan eh. Na-detect nyo na may ni-report na tong account dati kasi nang hold up. Diba? Kaya ni-report na to kasi parang nakaaway ng rider. Hindi sinakay. So may mga ganyan eh. Tingin ko may pagkukulang talaga yung platform pag ganyan. Hindi siya nagmamaroon pero parang may mali na talaga dito sa nangyayari kasi puro pera na lang kasi yung iniisip nyo eh. Protektahan nyo yung rider nyo. Diba? Bibigyan nyo ng helmet. Helmet na madali ata mabasag yung helmet na yun eh. O kaya bigyan nyo ng button. Parang one tap SOS button, di ba? Dun sa app nyo, di ba? Habang nasa map, habang nagda-drive yung rider, di ba? So feeling niya kinakabahan na siya sa pasahero niya. Pipindutin niya ngayon yung SOS. So ngayon, ma-alerto yung platform nyo, di ba? Ngayon, kukontakin ng platform nyo yung police na malapit doon. High-tech na ngayon pero bakit may namamatay pang ganyan, Dapat meron 24/7 emergency hotline. Meron ba? Di ko alam kasi hindi naman ako rider pero live location sharing. Dapat may mga ganyan kayo. Live location sharing. Once na may binook yung yung rider, yung link na yon masisend dun sa sa automatic, masisend dun sa family nung rider. Para malalaman ng family na si daddy nandito, papunta siya dito. Tapos ang pasahero niya ito. Di ba? Kasi hindi magagawa ng mga rider yan na na ima-manual nila. Kuwari may nag-book, ima-manual nila. Honey, nandito na pipikapin ko tong pangalan na to, ito yung address, tapos dito kami pupunta. Matatagalan yung rider eh.
Dapat automatic na yan eh. Na once na may pinik yung rider, automatic masisend dun sa family. So yan yung live location sharing. No? Ako na lang kaya maging dyan, no? President nyo ng Move It, Joyride, saka mag-meeting tayo para pag-meetingan natin to. Huwag kasi puro pera, puro bonus, puro diba? Protektahan nyo rin yung tao. Tapos stronger penalties sa mga fake or banned accounts, 'di ba? Yung mga number na gumagawa ng account tapos after mag-book buburahin. 'Di ba? Dapat maging yung tenureship. Yun na lang, tenureship pag yung account na yun 6 months na or 1 year nang nagra-ride dun sa rider nyo o gumagamit ng platform nyo, bigyan nyo ng bonus, di ba? 1 free ride, di ba? Pero yung kakagawa lang na account, tapos ilang oras lang pwede na mag-book, kalokohan yan. Yan nyo muna, double check nyo guys. Meron pang problema dito yung nakikigamit ng account. Maraming gumagawa niyan yung magpapabook tapos iba yung sasakay. Pero naman, legit naman, 'di ba? Walang nangyayaring masama. Pero pwede rin kasing isa rin yan sa maging dahilan kung bakit napapahamak yung rider, no. Magbo-book si gantong pangalan. Kuwari ako yung masamang tao. Gagawa ako ng maling account. Kasi nang hold up ako, 'di ba? Tapos yung name na nasa ID nung hinold up ko, gagawan ko ng account. Sakto, wala pa siyang account doon. So, once na magawa ako ng account, magbubook ako ng ride. Tapos, hold upin ko yun. Yung rider. Ngayon, anong makikita ng mga pulis doon sa wallet? Hindi wallet yun ng hold upper. Wallet yun nung hinold up niya kanina. Diba? So marami siyang pwedeng, kung masamang tao talaga, maraming pwedeng gawing diskarte para gumawa ng masama. Yun yung hindi na napapansin ng mga TNBS platform, no. Dapat maging rin kayo, maging ma-prevent din nyo rin yung mga ganong mangyayari, no. Unahan nyo na, di ba? Kuwari ako, kaibigan ko, pre, book mo naman ako, pupunta ako dun. Ngayon, nagyan nyo ng double pay. Kumbaga, double pay siya kung sakaling ang sumakay dun sa rider ibang tao. Diba? Para at least ako, pare, may kumausap sa akin, pre, book mo naman ako sa ganun. Sasabihin ko sa kanya, pre, hindi pwede kasi double pay ako. May double pay yan. Pag hindi ako yung sumakay, ikaw yung sumakay. Double pay yan. Mababayaran mo ba ako pag gano'n? Diba? Parang gano'n. Para at least magkaroon pa din ng mindset yung may-ari ng account na ingatan niya yung account niya. Diba? Hindi niya papagamit sa iba. Tapos pag may nangyari, diba? Sagutin din ng nag-book. Diba? Maraming pwedeng gawin eh. Binibigyan ko na nga kayo ng idea. Ayaw nyo pang gawin. Gawin nyo to. Dapat yung mga rider din siguro maging na rin para ma-prevent yung crimes. Maging tayo sa magkaroon TNVS, no, maggawa kayo ng workshop. 'Di ba? Papuntahin niyo lahat ng rider niyo about recognize suspicious behavior. Alam ko may nagte-train yan eh. Guys, para ma-recognize nyo yung suspicious behavior, ganito. Pwede nila i-cancel ngayon yun once na ma-feel nila
feeling niya parang suspicious tong taong to. Ika-cancel na lang niya yung book. Di ba? Without penalty. Para ma-avoid yung dangerous pick up, yung drop off locations when possible, di ba? Tapos automatic nga yung SOS button, di ba? Report threats immediately yan. So yun, siguro para maiwasan na rin yung ganun, no. Kawawa kasi yung rider, talagang walang laban eh. Biruin mo, no? Inalalayan pa niya yung tao para bumaba sa motor niya. Pagbaba ng tao, sinaksak siya. Nakakaano din eh ba? Nakakasama ng loob, no? Lalo na sa mga katulad ko kasi mahal ko yung tao eh. Mahal ko yung mga tao na lumalaban ng patas eh. Kasi dapat ganyan eh. Ganyan yung buhay. Maging ano tayo, lumaban tayo ng patas, diba? Maging makadiyos tayo. Maging makatao tayo. Nakakasar lang, no, na may namamatay sa ganyan. Biruin mo, binaril sa sentido yung isa. Suspicious na kasi. Nag-book sa'yo sa Tondo. Tapos ihahatid mo sa Laguna ba yun? Cavite. Napakalayo. So ikaw parang pag nakita mo yung ganun, puntahan ko ba to? Tondo? Tapos pupunta ng Cavite? Parang suspicious, di ba? Wag na lang, cancel ko to. Pagdating mo doon sa Tondo, yung nag-book sa'yo, iba yung tsura. Sa picture, iba yung tsura. Pangalan niya, mukhang hindi rin totoo. Suspicious to. Ba? Hindi ko siya sakay ito. Sir, ano na lang sir, sakay na lang kayo na iba kasi masakit yan ko eh. Ba, hindi tayo mabot sa Cavite. Yun, gawa kayong paraan para hindi nyo naisakay yung tao. Pag nakita mo na mukhang ano to may baril to diba? Nakakatakot yung ganyan, no? Sa panahon ngayon, no, wala na lumalaban ng patas. Sana maging maayos to, no? Hindi yung puro impeachment. Yun lang siguro. Next time ulit, nakasar talaga ako eh.